Ang kalungkutan ng anak. Gaya din ng walang anak na gustong biguin ang mga magulang. Pero may mga magulang na akala ay alam nila kung ano ang dapat gawin ng anak. May matibay na tradisyon na nananalaytay sa pamilyang makikilala natin sa kwento ngayon. Mula pa sa kanilang kaninunuan hanggang sa kasalukuyan, ang kanilang apelyido ay katumbas ng mahabang serbisyo bilang mga sundalo. Ang karerang ito ay nangangailangan ng tapang, disiplina at kahandaan na ialay ang buhay para sa bayan. At alam na alam yan ng binatang si Rosmer. At alam niya na alam din yan ng lahat ng kanyang mga lolo at mga tiyuhin na naglingkod sa militar. Pero alam niya rin na ang tradisyon ng pamilya ay hindi tumutugma sa gusto ng kanyang puso at katawan. Kung ano yan mga kapatid, yan mismo ang ating sabay-sabay na susundan sa isang kwentong sinulat ni Macris Magboo Orpilla. At dito po ating malalaman na hindi lahat ng digmaan ay nilalaban gamit ang mga baril at kanyon. At hindi lahat ng dahas ay magkakatulad. Simulan na po natin mga kapatid sa Sana Lord, ang dulang pinamagatang Giyera at Rosas. Salamat po sa agahan, Mama. Alis na rin ako. Nakalis na rin naman sina Papa at Kuya Joros at Craig. Maupo ka lang muna. Sige po. Enrollment mo na. Nakausap na ng Papa mo ang kakilala niya na opisyal sa PMA. Mama, hindi nga ako qualified. Pinapahugot ang papel mo para kahit kinulang ang average mo sa AFSAT at hindi mo na-meet ang average GPA na 85% sa high school, ay magawa ng paraan at doon ka makapag-aral ngayong first year mo sa kolehiyo. Ma, ayoko po talaga magsundalo kahit pulis. Hindi para sa akin yan. Iba ang gusto ko. Ayoko mag-aral sa PMA, Mama. HRM ang kukunin kong kurso. Hindi ba nasabi ko na sa inyo ni Papa? Hindi na nga ako pumasa sa aptitude test nila eh. Sinadya mong hindi pumasa. Pati ang average mo sa high school. Paano nangyari ang isang valedictorian ng elementary hindi man lang nakaabot ng grade point average na 85 na magtapos ng high school? Hindi ko po talaga kinaya. Mahirap ang kalakaran sa Science High School. Ayun na nga. Nakapasok ka pa sa magandang eskwelahan, tapos hindi ka pumasa sa PMA? Anong kalokohan yan, Rosmer? Mama, nasabi ko na kung anong gusto ko. Gusto ko mag-HRM. Ang papa mo, ako, at ang dalawang kuya mo, puro kami sundalo. Ikaw, anong gusto mo? Magkukusinero ka? HRM? Iba naman ang hotel and restaurant management. Hindi ganun yun. Tsaka, ano kung kusinero? Marangal naman na trabaho. Wala nang mas marangal pa sa pagtatanggol sa bayan bilang isang militar o kabilang sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Rosmer, bata pa lang kayo, sinasanay na kayo ng tatay ninyo na maging malakas at magaling sa lahat ng bagay. Mama, simula pagkabata ang ginagawa na naming magkakapatid ay martial arts, shooting range, araw-araw na jogging at workout. Ano pa ba? Hindi pa nga ako nag-e-enroll na kadete. Pakiramdam ko nagmimilitar na ako dahil sa training ni Papa eh. Legacy natin lahat ng kapamilya ay nasa linya ng pagsusundalo. Kapag nagkataon, ikaw lang ang tanging kapamilya natin na hindi nagtapos sa military school. Ano naman ako, Mama? Gusto kong gumawa ng bagay na makapagpapasaya sa akin. Ayokong sumunod sa ipak ninyo ni Papa at ng mga kuya ko. At ang mga ninuno natin. Gusto kong maging ako. Maging unique. Tapos na ang usapang ito, Rosmer. Rose, kanina pa kita hinahanap. Andito ka lang pala sa bench sa gilid ng registrar's office eh. O ano, pinayagan ka bang mag-HRM? Siyempre, hindi. Ipapalakad daw ang papel ko para mag-qualify sa requirements na mag-aral doon. I doubt it. So, ano ang plano mo? Hindi pa nga ako nag-iisip eh, pero sigurado akong ayoko mag-PMA.
Kaya nga ako nag-ipon ng pampaaral mula sa mga allowance ko at sa mga racket ko nung high school. Para kahit hindi pumayag si mama, pwede ako mag-decide. Gusto mo habang naghihintay ka lang ng kaliwanagan ng isip, samahan mo muna ako sa pila. Tamayo ka na dyan. Sige, tara. Marami ba nag-e-enroll sa Bachelor of Science in Real Estate Management? Hindi kasing haba ng ibang course. Okay, tara. Friend, naiihi ako. Pwede mo ba akong ipila muna? Baka biglang humaba yung queue kapag umalis ako dito eh. Sige, bigyan mo muna yung enrollment form mo sa akin para legit yung pagkapila ko rito. Ito. Basta kapag ako na yung kasunod at wala pa ako, paunahin mo na lang muna yung next in line ha, okay? Oo na, bilisan mo na lang. Yes, eto na. Marami rin palang nag-e-enroll ng ganitong course. Sa bagay, maganda ang real estate business eh. Malaki pa ang kita. Feeling ko bagay sa akin to dahil magaling ako mag-sales talk eh. Excuse me, ito bang dulo ng pila? Haha, oo. Pero kung nagmamadali ka, pwedeng mauna ka na. Hinihintay ko pa rin naman ang friend ko. Talaga? Naku, thank you Medyo nagmamadali nga ako. Thank you. Dito na ako sa harapan Oo naman, sige lang. Anytime. Jetro Diaz nga pala pare. Nice to meet you. Rosmer Malvar. Nice to meet you too, pare. Excuse me lang, saglit pare Sige lang. Friend, okay na ako. Ano, mag-enroll ka na rin ba? Oo, nakapag-desisyon na ako. BS Real Estate Management na rin ang magiging kurso ko sa kolehiyo. Mas bagay sa akin, Tommy. Ha? Bigla-bigla naman yata. Pero sa bagay, magaling ka nga sa mga sales na ganyan, no? Nakaipon ka nga ng pampaaral sa sarili mo dahil sa online selling, di ba? Mabuti na rin kung magkakasama tayo. Tama. Kaya teka, magsusulat na ako ng info sa form. Siguradong magiging maganda ang future ko dito. O ano, ready ka na ba sa mangyayari pag uwi ng bahay nyo? Bakit kasi nag-text ka pa sa parents mo na nakapag-enroll ka na? Mas mabilis umamin kapag hindi harapan. Paano kapag pinaretrack ang enrollment mo? Hindi ko naman ginamit yung pera na binigay nila sa akin. Ako, sana lang mapanindigan mo yung pagiging self-proclaimed black sheep ng Malvar family. Buong buhay ko, sinunod ko naman na lahat ng gusto nila. Pero hindi ko talaga gustong matali sa isang bagay na hindi naman nagbibigay ng spark at joy sa buhay ko. Sino ba si Spark at Joy? Isang tao ba yun? Nagpapatawa ka pa, hindi naman funny. Seryoso mo kasi lagi. Di bagay sa'yo. Naman kakampi mo ako sa lahat ng bagay, di ba? Kaya sige, kapag pinalayas ka ng parents mo, di tulungan kitang maghanap ng apartment, okay? Titiisin ko na lang muna sa bahay hanggat hindi ko pa kayang magsolo sa buhay. Sa ngayon, tuition fee lang ang kaya kong i-cover eh. Yung allowance, kailangan siguro humanap ulit ako ng mga racket. Naku, ikaw pa ba? Ikaw na yata ang golden boy of the sales industry. Lahat ng sinubukan mong ibenta nasa-sold out. Kung sana, nabibenta ko rin yung good qualities ko sa pamilya ko eh. Maniniwala na ako na good seller ako. Malay mo naman in time, di ba? I doubt it. Congratulations, Mr. Rosmer Malvar. Ikaw na naman ang top sales agent this month. 3 months na. Ang galing mo. Thank you po, Ma'am Regine. Sinuwerte lang po talaga sa mga clients. And magaganda rin naman po yung mga house and lots and condo units na binibenta ng RM Realties eh. To think nakakakuha mo lang ng license mo for condo unit selling, ha? Pero ikaw pa rin ang nagwagi sa lahat. Salamat po, Ma'am, sa tiwala. Kung hindi sa training ninyo, baka hindi ko naman po ma-achieve lahat ng to. Napaka-humble. O sige, keep it up, Rosmer, okay? Thank you po. Mamaya po, magpapapizza ako sa office. Ano pong gusto nyo? Ako naman. Kaya gustong-gusto ka ng mga kasamahan mo. Ang galing mo na magbenta, magaling ka pang makisama. Kahit ano na lang sa akin, basta walang gulay, ha? Sige po. Oo nga pala, may realtor convention sa Cebu for 3 days. And after ng convention, may open house. Ang top 2 sales realtors ang ipapadala. At syempre, kasama ka ron. Sige po. Parang ito na yung pinakamagandang reward, Cebu, here I come.
Ross, kumusta? Uy, Maine! Kailan ka pa dumating galing sa Europe tour mo? Ba't hindi mo sinabi na nakauwi ka na ng Manila? Mwah! Mwah! Miss na miss mo ako, no? May beso na may mahigpit na yakap pa eh. Oo naman. Ano? Kaya pala tanong ka ng tanong kanina pa sa text message kung nasan ako eh. Surprise nga eh. May surprise ba na nag-a-announce? Dumaan kasi ako sa bahay niyo para magdala ng pasalubong mo. Eh, sabi wala ka raw. Kaya ayun, mega message ako sa'yo kung nasan ka. Kahapon pa ako dumating ng Pilipinas. Bahay office lang naman ako, tsaka dito sa coffee shop kapag weekend. Iba rin ang dedication mo sa trabaho ha. Kahit Sabado nasa coffee shop ka. Dito lang sa malapit sa opisina mo. Ayoko kasi magstay sa bahay. Buti nga hindi sila nag-deny sa'yo kanina na doon ako nakatira. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nakaka-get over ang family mo sa career choice mo? My gosh, it's been ages. 1 year na tayong graduate sa college at may mga licenses ka na rin as realtor. Ay naku, walang habas pa rin sila sa pagtuligsa sa buhay ko. Kaya mas madalas para bang nakikitulog na lang ako dun sa bahay. Pero malapit na ako makaalis ng bahay. Nakabili na ako ng condo unit ko. Turnover na in less than 2 weeks. Wow, congrats! Amazing ka talaga pagdating sa sales, no? Ang laki na nang naipon mo para makabili ka ng condo, no? Dito na nga lang ako confident kaya mas pinagbuti ko pa. Alam mo, ang sarap din sa feeling na valid ang opinion ko At pinakikinggan yung sinasabi ko, alam mo yun? Kaya sobrang mahal ko rin tong sales Dito, importante ako. Hindi ako latak o black sheep. Grabe naman, ang lalim ng hugot. Sabi ko naman sa'yo, di ba dati pa? Kayang-kaya mo yan. Hindi mo kailangan ng validation ng family mo kasi pinili mo yan at masaya ka sa landas na tinatahak mo, di ba? Oo naman, ako pa ba? Tama na nga, baka magkaiyakan pa tayo. Anong kapeng gusto mo? Libre ko na. Dapat lang naman libre ka, no? Kasi ang laki ng commission mo sa trabaho mo. Uy, hindi naman. Tara, order tayo. Okay. Ang dami pa rin instructions ng kape mo. Sa kape man lang ay maging mabusisi ako sa buhay. Rosmer? Maine? Uy, Jethro! Kumusta? Eto, okay naman. Second best pa rin dito sa best friend mo. Nakakaaliw na hanggang sa trabaho nyo kayo pa rin na magkakompetensya. Healthy competition naman, di ba pre? Oo naman. Kahit nauwasak ang self-confidence ko minsan kapag naikukumpara ako sa'yo. Hindi naman. Ay, Jethro, may table kami dun sa may dulo. Sama ka na. Kasi parating yung girlfriend ko Bibili na nga ako ng coffee namin. Uy, Maine, next time na lang tayo mag-catch up Napakasilosa kasi ng GF ko Ay, oo naman. Sige lang. Ay, nandito na rin yung order namin kaya punta na kami sa table namin ha. See you next time. Pre. Sige. Sige, ganun. Linya mo. Dati pa naman gano'n na talaga kami mag-uusap Well, akala ko lang since magkasama kayo sa trabaho medyo close na kayo. Ito na yung customized na coffee mo. Okay naman kami. Same lang ang dati. Ang weird, no? Classmates tayong tatlo since first year college, pero hindi naman tayo naging barkada ni Jethro. Baka dahil akala niya dati magjowa tayo. Ayaw niya raw maging third wheel. Posible naman noon. Imposible talaga? Grabe ka sa akin Tangging-tanggi ka naman dyan. Gwapo naman ako Patangkad ba mo? Lean ng katawan. Ba? Mukha naman ako masarap Gusto mo ba? Dino, kilabutan ka nga. Yan, minom ka nga ng kape mo. Parang nervousin ka. Tawag-tawa ako sa'yo. Uy, irap-irap ka pa dyan. Joke lang yun. Ay, punta mo tayo ng Bora next time. Magpaalam ka sa office. Ha? Hindi pwede kasi pupunta kami ni Jethro sa Cebu. May convention and open house. Bukas na nga yung flight namin Pwedeng sumama. Business trip yon. Business. Sabi ko nga, huwag mo lang. Buti naman nakauwi ka na. Kuya, nakabalik ka na pala. Si Kuya Craig din ba? Nakabalik na ako pero si Craig nasa base pa Habang kami ng Kuya Craig mo nakikipagbakbakan bilang sundalo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at tumutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa bansa.
Ikaw, anong ginagawa mo? Kuya Joros, kung magtatalo lang din tayo, pupunta na lang ako sa kwarto. Sige na, excuse me. Ano bang napapala mo sa pagtitinda ng bahay at kondo? Wala namang saysay ang propesyon na yan. Imbis maging isang tunay na malvar ka, wala kang ginawa kundi dumaldal ng dumaldal na parang isang tindero. Kuya, good night na. Tsaka na lang tayo mag-usap kapag hindi na mainit ang ulo mo. Ba't talagang bastos na to? Hoy! Kinakausap pa kita! Sino kaya itong tumatawag? Hindi ko kilala ang number. Masagot na nga lang. Hello? Sino sila? Ross, Jetro to. Oh, pre. Bakit? Baka Lunes na ako makapunta ng Cebu. Pinarebook ko ang flight ko. Na-hospital kasi kaninang girlfriend ko eh. Hindi ko maiwan, pre. Pa-arrange naman ng hotel na sa Lunes pa ako. Hindi ko kasi makontak ngayon eh. Sige, pare. Walang problema. Get well soon na lang sa GF mo. Salamat, pare ha. Sana pala sinama ko na lang si Maine sa Cebu. Teka, na-hospital yung girlfriend? Hindi ba parang kanina may kamit din siyang girlfriend sa coffee shop? Ilan ba yung girlfriend ni Jetro? Rosmer! Oh, Jetro, kumahangos ka. Kararating ko lang eh. Hindi ako nakaabot sa simula ng convention. Grabe, napagod ako sa pagtakbo. Ayos lang. Na-register naman kita. Sabi ko sa registration kanina, nasa Cebu ka na pero may emergency lang kaya darating ka before lunch. Salamat pare ah. Nakapag-check-in na rin ako. Buti magkasama tayo sa kwarto. Oo, naubusan na rin kasi ng room eh. Sakto naman. 2 yung kama sa hotel room ko. Opo na, kain ka na. Mga 1 PM daw ulit magsisimula ng convention. Kumusta naman yung flight mo kahapon? Ayos lang. Ikaw ba? Medyo may turbulence eh. Baka dahil may paparating na bagyo. Sana lang sa pagbalik natin ng Manila wala nang bagyo, no? Lumis na lang sana para mas fair naman yung Pilipinas. Sana, pero okay lang naman na hindi makauwi agad para makapasyal pa. Ha? Akala ko magmamadali kang umuwi. Hindi, wala naman akong uuwian sa Maynila. Kaya mas okay na dito na lang muna sa Cebu. Teka lang, kakain lang muna ako ah. Sige lang. Grabe ang lakas ng ulan. Na-cancel tuloy ang open house event na dapat ay ngayong hapon gaganapin. Kaya nga sayang yung araw na to. Hindi pa rin makapag-book ng flight pa uwi. Wala naman tayong ibang gagawin ngayon. Wala rin mapasyalan. Kaya ba nag-iya ka rito sa bar ng hotel para mag-inom dahil bored ka? Ang bilis mong uminom ah. Nakakatatlong shots ka na agad ng vodka. Halos kaupo pa lang natin, no? Tumpak! Galing mo! Pero, ano bang hobbies mo? Mahilig akong magbasa ng libro. Anong genre naman? Mga mystery thriller at kapag malungkot sa buhay, pati romcom pinapatos ko na. Parang ngayon, gusto kong magbasa ng romcom. Mukhang malungkot ka. Naglalasing ka. Ikaw, ano mga pinagkakabalaan mo bukod sa pag-ubos ng mga kliyenteng nangangailangan ng bayad kondo sa Pilipinas? Teka, bakit parang may halong sama ng loob yung pagkakasabi mo? Wala naman, nakaka-amaze lang ang personality mo, lalo na pagdating sa kliyente. Nagsalita ang hindi malakas sa sales. Parehas lang naman tayo. Mababa pa siguro nilalakbayin ko para maging kasing confident mo pagdating sa pagbebenta ng kahit na anong bagay. Naalala ko nung college pa tayo. Lahat ng clubs nun gusto kang isali dahil alam nilang malakas ang hatak mo. Grabe namang pag-reminisce yun, pare. Inabot na ng college, ha? Ito naman. Kapag may fair at bazaar, ang club kung saan ka laging kasali, pinakamaraming sales. Kahit ano pang produkto. Minsan nga, pati ang horror booth at kissing booth, napapatrending mo. Ano bang sikreto mo? Anong sikreto? For sure, may lihim kang tinatago. Amin ka na. Anong sikreto mo?
napapasok sa sitwasyong to. Sa tanang buhay ko ngayon pa lang ako nakapagbitbit ng isang taong lango-lango sa alak. Ang layo ng venue ng paglalasing mo, Jetro, ha? Sa Cebu pa talaga. Tara na, sakay na sa elevator. Sino lasing? Hindi ako lasing, ha? Di daw lasing. Sabi ng lalaking hindi na halos makagulapay kanina kaya't kinailangan pang akain palabas ng bar. Krisa, hindi ako lasing. Hindi. Sabi ni Kriza, lasing ka raw at umuwi ka na kasi lasing ka. Krisa. Kanina tinatanong ako kung anong lihim ko. Kung may sikreto raw ako. Iyang lumabas, siya naman pala ang may tinatago. Cetro, kung hindi ka masaya sa relasyon ninyo ng Kriza na yan, wag mo nang balikan. Masyadong toxic. Krisa, bakit ka nagpanggap na may sakit para lang hindi ka mapuntang Cebu? Bakit? Ano mabuking kita? Nakipag-break ka na? Kaya mahirap magkaroon ng karelasyon. Prone sa heartache. Buti pa yung pa-crush-crush lang. Konting stalk lang, pasilay-silay. Solve na. Crush? Wala akong crush. Si Krisa lang. Krisa! Uy, ako ba? Huwag kang magsisisigaw dito. Wala rito yung girlfriend. Yung ex-girlfriend mo pala na ubod ng selosa at pinag-resign ka pa sa trabaho dahil lang ayaw kang papuntahin sa convention. Malas ko sa mga babae. Lagi na lang ako iniiwan. Iyaw ko na nga. Iyaw ko na magmahal ulit ng babae. Iniiwan lang ako. Sinabi mo yan, ha? Sabi mo, ayaw mo na. Simula college tayo, nakakailang jowa ka na ba? Teka nga, isa-isahin natin, ha? Si Marina, si Sandra, si Carla, Francine, Salome, Frida, Scarla ulit. Oh, di ba nag-uulit ka pa ng pangalan pero magkakaibang tao? Kabisado ang pangalan ng mga ex ko. Galing! Observant lang ako. Tapos ngayon yung panghuli, si Kriza naman. Huy, Jetro, ang pumalakpak. Kumapit ka na lang dito sa akin at baka tumumba ka. May 2 silid pa bago ang kwarto ko. Bakit mo kabisado yung mga ex ko, ha? Dito ka na sa kwarto. Ihiga na kita sa kama mo. Ayan. Kaya ka na. Walisan lang kita ng sapatos, ha. Krisa, halika rito. Payakap naman. Bango mo. May Kamalan pa ang sarap, ex niya. Nang yakap pa. Uy, hindi akong ex mo. Bitiwan mo ako, pare. Biglang parang ang lakas mo naman ngayon makalingkis. Kanina hindi ka makalakad. Halos buhati na kita papunta dito sa kwarto. Dito ka lang, Krisa. Please. O siya, sige na. Hanggang mag-pass out ka sa kalasingan mo. Dito lang ako sa mga bisig mo. Ay, ano ba naman ang sitwasyon? Oh, Lord. Wala na ba mas titinti pa rito sa pagsubok na to? Good morning, Ma. Kakauwi mo lang ba o paalis ka pa lang? Ikaw, uwi ko pa lang po galing convention sa Cebu. 1 linggo ako ron. Na-stranded kasi kami dahil sa bagyo, eh. Hindi ka man lang nagsabi na aalis ka pala. Sana nakapagpabili kami ng dried mangoes at otak. May dala naman po akong pasalubong. Hindi niyo rin naman talaga ako hinahanap. Nakauwi na nga ako. Hindi niyo man lang nalaman na wala pala ako ng ilang araw. Sinong kasama mo nagpunta sa Cebu? Mga kaopisina mo ba? Ako po, isang kaopisina ko ang kasama ko. Babae ba? Lalaki po, Ma. Bakit po pandami yung pag-uusisa? Aba ikaw lang ang hindi sundalo sa pamilyang ito. Busy ang mga kapatid mo. Baka ikaw, pwede na mag-asawa para magkaroon ng isa pang malvar sa pamilya natin. Iyan din ang sabi ng papa mo. Ma, wala akong girlfriend at wala akong balak na magkarelasyon. Bakit? Bakit nga ba kahit kailan ay wala kang naiakyat na babae rito?
Buti pang dalawang mga kuya mo may naipakilala naman na nobya kahit na hindi sila nagkatuluyan. Ma, wala po yun sa plano ko sa ngayon. Marami akong gustong gawin. May pinag-iipunan din ako. Ano ang plano mo? Magpakatandang binata dahil lang sa pagtitinda ng bahay at kondo. Dapat kasi nagmilitar ka na lang. Kahit hindi ka pa mag-asawa, hindi ka kukulitin ng papa mo. Ma. Binabae ka ba, Rosmer? Bakla ka ba? Ma! Hindi naman masama maging bakla, pero hindi po ako ganun. Mabuti naman! Dahil baka mapatay ka ng papa mo kapag nalamang may anak siyang bakla. Hindi ka na nga nagsundalo? Huwag mo nang dagdagan ng pasakit mo sa pamilyang ito. Hindi namin iyon matatanggap, Rosmer. Sige ho. Mamaya ako na lang ilalabas yung pasalubong ko kapag nakapag-alis na ako ng gamit sa bag. Hello, Maine. Oh, nakabalik ka na galing Cebu? Oo, as in ngayon lang. Free ka ba? Of course I am. Your kalat-karing friend is always free. Oh, bakit? Anong ganap? Turnover ng condo unit ko today. Samahan mo ako, tapos mag-shopping tayo ng appliances. Bongga. Uy, baka mapagkamala naman tayo newlyweds niyan, ha? Kikiligin ba ako dapat? Pwede naman. Teka, bakit pala ako yung gusto mong isama? Hindi mo ba sinabi sa mama mo na lilipat ka? Ay, wala namang pakialam sa akin ang mga yun eh. Tsaka, kaya nga gusto ko nang lumipat agad-agad dahil sa di kagandahang trato nila sa akin, di ba? O ano, pwede ka ba ng 1 p.m.? Ay, 1 p.m. pa ba? Kala ko ngayon eh. Sayang, nakabihis pa naman na ako. Yung totoo. Sabay lakad mo dapat. Mag-a-apply kasi ako ng trabaho. Guess where? Sa RM Realties ba? Yes, tumpak. Okay, good. Para magkasama rin tayo. Maine, 1 year mahigit na rin naman simula nung makapagsarili ako ng buhay. Ikaw pa nga yung kasama ko, di ba? Naglipat tayo dito ng mga gamit, oh. Nag-ayos pa tayo. Ano, bilis ng panahon. Sa loob ng 1 taon, mas nakaipon pa ako at ngayon, matutupad ko na yung pangarap ko. Ang isang pangarap mo na nakapin ang mga pictures sa corkboard mo rito sa condo unit. Napakaraming litrato na hindi ko alam kung paano mo nagawang makuha mga ito at naiprint mo pa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dati, okay lang na sa malayuan ako nakatanaw. Kaso ngayon, pakiramdam ko may kulang eh. Alam mo yun, yung hindi ako buo. Paano may kulang? Oo, parang may hollowness sa puso ko. Sa buhay ko. Kailangan ko tong mahanap at sa palagay ko, alam ko kung paano at saan. Alam mo naman na susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo, di ba? So, ano? Ano nang plano mo para sa Operation Dream Come True? Pupunta ako sa Thailand. Nag-resign ako sa RM Realties, effective next month. Kaya, ikaw nang bahala din kapag umalis na ako, ha. Makikibalita na lang ako sa'yo. Lalo na sa, alam mo na. Sure. Kahit na minsan iniisip ko, kaya mo ako ni-refer ng bongga sa RM Realties para gawin akong alalay at, spy. Grabe ka sa spy, ha. Biro lang. Ano ba ang okasyon at napadalaw ka, Rosmer? Tuwing may okasyon ka lang naman dumadalaw dito simula nung makalipat ka sa sarili mong condo unit. Wala ang papa at mga kapatid mo dahil ipinapatawag sila sa trabaho. Okay lang po, Mama. Baka po kasi ito na ang huli nating pagkikita eh. Mag-a-abroad po kasi ako. Ano? Abroad? Doon ka natitira? Saan? Huwag niyo na pong tanongin, Mama. Ang pakay ko po ngayon, magpasalamat lang ako sa lahat ng pag-aaruga at pagmamahal niyo sa akin noon. Hindi mo naman kailangang magpasalamat dahil responsibilidad namin yon bilang magulang. Kahit na sinuway mo kami. Mas okay sana kung ginawa mo rin ang parte mo sa pamilya. Pinili ko lang naman po yung sarili ko noon, Mama. At ngayon, nakapag-desisyon na po ako na mas piliin ko ang sa tingin ko mas makakapagpasaya sa akin. Hindi isang panandali ang kaligayahan, kundi isang fulfillment sa buhay. Hindi ko maintindihan, Rosmer. Basta, maraming salamat po, Mama, ha?
pakisabi na lang po kay Papa at sa mga kapatid ko. Hindi man naging malapit yung loob ko sa inyong apat, tinuring ko pa rin kayong pamilya noon. Salamat po. Bakit parang namaalam namang tuluyan ang bunso kong anak? Ay, hayaan ko na nga lang. Maine, boarding na ako sa flight ko papuntang Thailand. Okay. Sabi ko kasi sa'yo, hatid na kita eh. Naku, hindi naman ako magmamigrate. Magkikita pa naman tayo ulit. O teka, baka magkadramahan pa tayo. O basta, mag-iingat ka doon. Tawagan mo ako kagad pag kailangan mo ng kasama, okay? Oo naman. Wala naman ako ibang makakausap at matatawagan kundi ikaw lang. Okay, ito Last na tanong ko na sa'yo to, Rosmer. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na yan? Diyan sa gagawin mo? Ilang taon ko na itong pinag-isipan, Maine. Ang mga nangyari lang nitong nakaraang buwan ang nagpaselyado ng desisyon ko. Pero sigurado ako rito. Okay. Yun lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo eh. Sinusuportahan ko lahat ng desisyon mo. Basta, safe yan Sure ka? Oo. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Hindi ako magiging reckless sa ganito mga pagkakataon. Kaya nga, medyo matagal din ako nag-ipon eh. Go and reach for your dreams, my friend. O basta, tumawag ka kagad kapag uuwi ka. If not, ako ang dadalaw sa'yo, okay? Okay. Thank you, best friend. Since childhood, ikaw na ang kakampi ko. Naman, tayo pa bang dalawa? Sabay na. Kaya naiyak ako sa'yo, Rosmer. Mamimiss ko ng bongga tong boses mo. Humirit pa talaga. Sige na, bye-bye. Bye. Maine! Oh, Jethro. Gusto mo ng kape? Timplahan kita. Hindi na. Uy, may tatanong ako sa'yo. Ano? Parang alam ko na to. Pero sige, pagbibigyan kita na sa bibig mo manggaling. Kanang bumulong kasi tayo lang naman ang nandito. Sino yung bagong agent na na-hire? Balita ko sa pang-senior position na hire. Ka-close daw ni Ma'am Regine. Sabi na nga ba. Pero alam mo, sa 3 taon ko dito sa opisina, ngayon ka lang nagtanong sa akin tungkol sa mga bagong hire. 3 years na rin kasi akong walang girlfriend. Baka panahon na para maghanap na ako ng bago. Ay, naku Jethro, tigilan mo nga ako. Sa dami ng nagkakandarapang babae sa'yo, di pa rin ako makapaniwala na wala kang naging jowa matapos yung Kriza. Kriza ba yun? Yung ex mo na laging bida sa paglalasing mo nun? Wala nga. Gusto ko kasi ang next GF ko pang forever na. So, papakilala mo ba sa akin? Balita ko, maganda raw, sexy, matangkad, tsaka makinis. Hindi ko yun ipapakilala sa'yo. Gumawa ka ng sarili mong hakbang. Sige na, balik na ako sa pwesto ko para mahigop ko na tong kape ng matiwasay at walang maingay. Maine, grabe naman No. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan eh. Ay, Please, Maine, please. magkakape kami mamayang break time sa coffee shop sa tapat na office. Abangan mo doon kung gusto mong makita at makilala. O siya, sige na, babush! Thanks, Maine. Blended extra shot of espresso, non-fat milk, no whipped cream, but with extra drizzle of caramel and 1 caramel macchiato. Another caramel macchiato, all for here, and here's the card for payment. Jethro. Ako na magbabayad ng coffee nyo. May table na dun sa may corner ng cafe. Punta na kayo dun. Pwera na lang kung may order pa kayong pastries. Wala, kape lang kami. Anong time ka, Jethro, Siyempre. Ako nang bahala dito. Dadalhin ko na lang sa table. Sige, thanks. Ayan, nandito na yung mga kape natin. Uy, Jethro, thanks ha. Ay, teka, hindi ko pa pala na ipapakilala yung bagong kasama natin sa trabaho. Hayaan mo sana ako magpakilala sa'yo.
I'm Jethro Diaz. Ay, iba. May paglalahad pa ng kamay. Hoy, girl! May nagpapakilala sa'yo. Galaw-galaw. Hi, Jethro. Nice to meet you. I'm Rose Mar. Can you call me Rose? Rose. Wow, ang gandang pangalan. Bagay sa'yo na kasing ganda ng mga bulaklak. Ay, nako. Nagkakabulahan na po dito. Rose, parang pamilyar ang mukha mo pero hindi ko matandaan kung bakit eh. May kamukha ka sigurong artista. Kaya ka pala iniiwan ng mga naging jowa mo. Ang mga style mo, walang kadating-dating. Suporta naman dyan. Oo na, wait lang. May pinag-uusapan ba kayo? Ay, hindi, wala. Sabi ko, magbabanyo lang ako eh. Maiwan ko muna kayo ha. Jethro, magchikahan lang kay Johnny Rose, Dapat pala, binitbit ko na yung kape ko pabalik ng opisina. Mukhang third wheel ako sa kanilang dalawa eh. Rose, good morning. Coffee for you. I made sure na tama ang lahat na nakalagay sa kape na yan. Salamat. Parang araw-araw na yata itong pa-coffee mo Humihingi ka na naman ba ng tips at sales strategies? Ilang linggo na rin tayong laging magkausap about sales strat. Nagkakamot ka pa ng ulo dito sa opisina. Jethro, anong nangyayari sa'yo? Bakit top 2 ka na lang sa sales ngayon? Si Rose lang top 1. 3 years na kitang hindi hinahabol sa sales mo. Itong si Rose lang palang makakatalo sa'yo. Grabe ka naman sa self-esteem ko. Kaya nga nagpapacoach ako kay Rose para mabawi kong titulo ko. Sa akin ka pa talaga nagpaturo Ay ako ang kalaban eh. Pwedeng isa pa? Ha? Anong isa pa? Isa pang tawa at ngiti. Gumanda yung buong paligid dahil sa pagtawa at pagngiti mo eh. Ay, nag-blush ang Rosas. Bababa pala muna ako ulit sa parking May naiwan kasi ako sa kotse. Hoy, Maine. Huwag akong liwan dito. Huwag ka magpakamanang. I-getsong mo na yan. Palay na yung lumalapit, Anong sabi ni May? Wala naman. Salamat sa coffee. Rose, pwede ba kitang i-invite mag-dinner mamaya since Friday naman Sige. Pwede naman. Tanungin ko si Maine kung... Tayo lang sanang dalawa. After ng dinner, nood tayo ng last full show ng isang bagong movie. Okay ba sa'yo ang mystery thriller na genre? Sige. Buti hindi rom-com ang gusto mo. Hindi naman ako malungkot. Sa katunayan, parang ang saya at inspired nga ako ngayon. At syempre, ikaw ang dahilan nun. Jethro, masyado kang malapit. Hinahawakan mo pa ang kamay ko. Baka may pumasok dito sa opisina. Hindi ko mapigilang sabihin na I like you, Rose. Hindi mo naman kailangang sumagot agad. Take your time. Yung kamay ko, akin na muna. Tsaka, umayos ka na. Mamaya na lang tayo ulit mag-usap. May mga paparating na ibang tao. Sige. See you later, Rose. Ba't tulala ka na naman? Kanina pagdating ko para kang zombie nang buksan mo yung pinto. Tapos ngayon tulala ka habang nakaupo tayo dito sa sofa. Ano bang nangyari at kailangan mo akong papuntahin dito sa kondo mo ng 6:00 ngayong Sabado ng umaga? Friend! Ano? Nag-propose ulit si Jethro kagabi. Gusto niya na maging boyfriend ko. Nakakapitong tanong na siya simula nung unang beses kami mag-date 2 months ago. Kahit na sinabi niya na I should take my time. Nakaka-pressure. Wait, so ano bang problema? Hindi mo na pwedeng idahilan sa akin na hindi ka confident. Kasi nagawa mo na yung lahat para sa sarili mo, diba? Sabi mo, happy ka na ngayong natupad ang isang pangarap mo. So, ito na yung isa mo pang pangarap. Pero natatakot ako. Ngayon na nakakasama ko siya, na-realize ko na masyado siyang gentleman and sweet. Mabait at alagang-alaga ako. Alagang-alaga mo rin naman siya kahit hindi pa official ang relasyon niyo, diba? Araw-araw mo nga siyang pinagluluto ng lunch. Tuwing weekend, magkasama kayo at namamasyal. Well, except now. Well, bottom line, you look happy together. Naiinip na yata siya na maging official kami eh. Hindi na yata siya kontento sa exclusively dating na setup. Tinatanong na rin niya kung bakit ayaw ko siyang papuntahin dito sa condo. Alisin mo na yung mga nakapaskil mo sa kwarto at dito sa sala na puro litrato niya.
Kahit malinis ang intensyon mo, mukha pa ring stalker sa dami ng litrato na nakapaskil dyan. Sigurado na ba ako dito, Maine? Eh, ayun na nga yung chance mo, girl. Magbubunga ang lahat ng pag-stalk mo sa kanya for the past years. And when I say years, I mean maraming S, as in maraming S, ganon. Maine, si Jethro to. Si Jethro na dahilan kung bakit ang dapat na course ko na HRM ay naging real estate management. Si Jethro na dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa RM Realties. Si Jethro na inspirasyon ko, kaya nga ako Kilala ko na si Jethro, okay? Hindi mo kailangan ulit-ulitin, friend. First love ko si Jethro. Oo naman, alam ko. And first love never dies is an understatement kapag point of view mo ang gagamitin. Eh, buong buhay mo pinaikot mo na sa pagmamahal mo dyan sa Jethro na yan. Eh, siya yung nagpapalakas ng loob ko eh. Para makaya ko lahat ng bagay. Tiniis mo lahat ng sakit sa pagpapa-opera, pagpapaliit ng boses, pagpapaslim at pagpapakinis ng balat. Sabi mo para maging masaya ka. Para maging buo ka na finally. Oh, ito na yung last step. Diba? Paano kung hindi niya matanggap na transgender woman ako? Kaya ko ba yun? Na mawala siya? Ay nako, ikaw lang ang makakasagot ng tanong mo, Rosmer. Ilaban mo yan kung gusto mo talagang maging tunay na maligaya. Gawin mo yung sa tingin mo tama at makakapagpasaya sa'yo. Mas maging matapang ka pa ngayon. Salamat, sis, ah. Ikaw talaga yung konsensya ko eh. Paano na lang kaya ako kung wala ka? Simula noon hanggang ngayon, kakampi mo lang ako, best friend. Mas lalo na ngayon kasi, alam mo na, magkasing ganda na tayo. Ay, oo naman, no. Nakapag-desisyon na ako. Aaminin ko ang totoo kay Jethro. Hindi tama na patuloy ko siyang niloloko. Baka mas mawala siya sa akin kapag pinatagal ko pa to. Hi, Rose. Good evening. Flowers for you. Wow, red roses talaga. Thank you, ah. Ipapatong ko lang muna dito sa lamesa. Ilalagay ko sa vase after natin kumain. Okay. Teka. Pakis muna bago ako pumasok sa loob. Isa pa. Ikaw talaga. Ang hilig mong umiscore. Pasok na ako sa loob, ah. Huwag mo nang hubarin yung sapatos mo. Wala namang carpet ang sahig. Okay. Wow. Ang ganda ng condo mo. Ang laki at parang nagpa-interior decoration ka pa. Ako lang ang nag-ayos nito. Simula sa pintura at sa lahat ng aspeto, idea ko. Grabe, may hindi ka ba kayang gawin? Parang masyado ka ng perfect. Perfect for me. Yan ka na naman. Magsisimula ka na naman. Ano, tara. Punta tayo sa dining area. Nakahanda na yung dinner. Kain muna tayo, okay? Buka na. Grabe, ang daming pagkain. Bibitayin na ba ako? Ano ka ba? Hindi. Gusto ko lang magpasikat sa'yo na alam ko lahat lutuin yung mga putahe na yan. Ang swerte ko naman. Ang sarap magluto ng mahal ko. Ang daming pagkain at puro paborito ko pa lahat. Thank you, Rosa. I love you. Huy! Aga mo naman magpakilig. Sige na, kain ka na dyan. Ito, lalagyan kita ng kanin sa plato mo. Thank you, Rose. Hindi ko pa yata nasabi sa'yo na sobrang na-appreciate kita sa buhay ko. Ikaw lang ang nag-alaga sa akin ng ganito. Ang past relationships ko, puro toxic. Kung hindi sobrang selosa, sobrang demanding. Jethro, wag mo na lang akong ikumpara sa iba. Magkaiba kami ng mga dating karelasyon mo in more ways that you would ever imagine. Pero kahit na, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pa ako naging ganito kakomportable sa kahit na sinong tao. Sa'yo lang. Masaya ako dahil sa'yo, Rose. Tama lang na hindi ako nag-girlfriend ng ilang taon dahil finally, nahanap na kita. Teka, bakit ka umiyak? Wala. Natouch lang ako sa sinabi mo. Sige na, kain ka na lang muna. May kukunin lang ako. Pagbalik ko, may sasabihin ako sa yung importanteng bagay. Okay?
Oh, bakit sumunod ka pa rito? Sabi ko may kukunin lang ako, di ba? Sige na, huwag ka na munang lumakap. Parang malungkot ka. May problema ba? Gusto lang kitang i-comfort. Parang kailangan mo ng yakap ko eh. Mamaya ko pa sana ipapakita sa'yo ito kaso parang kailangan na. Jethro, kunin mo tong hawak kong envelope at tignan mo kung anong nasa loob. Pasuspense naman masyadong mahal ko. Akin na nga yung envelope. Birth certificate at other documents kagaya ng school records at diploma. Pero hindi sa'yo to. Teka, Jethro, kay Rosmer to. Kabatch ko sa college at dati kong katrabaho. Teka, Jethro, kamag-anak mo ba si Rosmer Malvar? Nakasama ko siya sa Cebu dati. Naging close kami doon kaso pag uwi ng Manila, iniwasan niya na ako. Baka dahil nalasing ako at kung ano-anong sinabi ko tungkol sa ex ko nung panahon na yon. hindi ka niya iniwasan dahil sa ex mo, Jethro. Iniwasan ka niya dahil magkatabi at magkayakap kayong natulog nung gabing nalasing ka. At dahil sa gabing yun, nagdesisyon si Rosmer na kailangan na niyang tuparin yung dati pa niyang plano. Ha? Hindi ko maintindihan. May lihim si Rosmer, Jethro. Simula bata pa lang alam na niyang kakaiba siya sa mga kapatid niya. Pinalaki siya para maging sundalo, martial arts, gun shooting at iba pa. Pero hindi niya gusto lahat ng yun. Rose, Makinig ka muna. Hindi siya sigurado nun sa kurso niya sa kolehiyo, pero dahil may nakita siyang isang taong nagpabilis ng tibok ng puso niya, sinundan niya ang puso niya. Nakasakal ang mundong ginagalawan ni Rosmer. Hindi niya mapakita sa iba kung sino talaga siya dahil ayaw niyang mas itakwil pa siya ng pamilya niya. Ang totoong inspirasyon niya, ang naging daan para malagpasan niya lahat ng sama ng loob dala ng hindi niya pagiging totoo sa sarili. Hanggang sa magkasama rin sila sa trabaho. Kontento na siyang tumingin at magmahal mula sa malayo. Rose. Pero nung maramdaman niya na marami pa pala siyang gustong gawin sa buhay, nakulang ang tingin niya sa sarili niya. Gumawa siya ng pinakamalaking desisyon na hindi pwedeng bawiin. Nagpa-opera si Rosmer at 2 taon din halos inabot bago siya maging isang tunay na babae sa kanyang puso at isipan. Nang magbalik siya, hiling lang niya na makasalamuha ang mahal niya pero... Rose, Jethro, ako si Rosmer. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang totoo. Kung iiwanan mo ako, wala akong magagawa. Mahal kita kaya hindi ko kayang patuloy na lokohin ka. I'm sorry, Jethro. I'm sorry. I'm sorry, Jethro. Ngayong iniwan mo na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sis, 1 month na akong walang trabaho. 1 month na rin walang balita kay Jethro. Ibibenta ko na yung kondo ko at nilipat na lang ako ng lugar para hindi ko na siya masyadong maalala. Sis, ang tamblay na nga sa opisina kasi 2 top sales agents ang nawala. Bakit hindi mo siya hanapin? Try mo kayang kausapin. Sis, sa buong 2 taon na nagpapagaling ako sa mga opera ko, yung pag-stalk ko lang kay Jethro ang nagpatibay ng loob ko. Yung mga litrato niya sa social media. Pero ngayon, wala na kahit yun. Parang bigla siyang naglaho. Kilala mo naman yun, di ba? Kapag na-heartbroken, naglalasing. Paano pala kung nalasing pala tapos... Ano ba? Huwag mo na nga akong takutin. Hindi ko na nga manage yung phone niya Siguro nga, hanggang dito na lang yung love story namin
ilang taon in the making. Pero aminin mo, dahil kay Jethro, naging mas masaya ka. Naging mas malaya. Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Sis, hindi nila ako hinahanap. Hindi naman ako nagpalit ng number. Kumuha lang ako ng additional postpaid line para magamit ko as Rose, pero walang tawag na kahit anong mula sa kanila dun sa number kong isa. Alam mo, may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. At yun yung pag-iisip ng ibang tao sa atin. Kung sarado yung isip nila, kahit anong katok, wala talagang mangyayari. Alam mo, iinom na lang natin to. Sige, cheers! Mukhang mag-uuwi na naman ako ng babaeng lasing tonight. Ay, kapit lang, Rose. Baka naman matauhan na si Jethro. Si Maine kaya to? Pero ang aga pa masyado. Mamayang hapon pa yung shopping date namin. Rose, Jethro, pwede bang tumuloy sa loob? pasok ka. Jethro, Miss na miss ko ng yakap mo. Kaya pumayag ka ng yakapin kita ng mahigpit na ganito. oo, namiss din kita ng gusto. Araw-araw. Sa buong isang buwan na hindi kita nakita, parang walang saysay yung buhay ko. Daig ko pang zombie. Lahat ng breakup na dinanas ko, ito yung pinakamasakit kahit na hindi pa naman official na naging tayo. At ako naman ang lumayo. Jethro, Pasensya ka na talaga. Bago ko matanggap na mahal kita bilang ikaw. Mahal kong pagkatao mo. Sorry dahil natagalan ako matanggap na nagmahal ako ng isang trans woman. Pero ngayon, handang-handa na ako na panindigan ka. At ang pagmamahala nating dalawa, yun ay kung tatanggapin mo pa rin ako. Pero kahit hindi, liligawan kita ulit. Hanggang sa umuo ka na maging kasama ako habang buhay. Mahal mo rin ba ako? oo naman. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka, Jethro. Mahal na mahal rin kita.